tingin mo, Ismail lang yan. Nakakatamad. Ano? So, ganun po siya. Pero siya ngayon ay umimik para sa Panginoon. Amen? At alam nyo, ako'y blessed na blessed. Kay May, pagod na pagod kayo. Kita ko inyong pagod. At salamat na kayo ay naitatama pa rin ang kaisipan sa kabila ng kapaguran. Ano ho? Dahil sa totoo na ho, ang mas nakakapagod na tayo'y malayo sa Panginoon. Yan ho ang tunay na kapaguran. Ano ho? Kaya don't try na tayo po ay hindi maglingkod sa Diyos. Mas lalo kang mapapagod. Ano? Salamat kay Brother Jay. Talagang dinidisipulo yung dalawang kulot. Ano? At katuwa naman dahil lumalago din siya sa Panginoon. At ako'y natutuwa din dahil yung mga prayer ko sa Panginoon, ang panalangin ko talaga ay magbalikan sa Panginoon. Nakikita ko na lagi si Ima, si Elisa, wala ka rin na si Jeremy. Ano? Pero siya ay nag-live streaming. Ano? Then, nakita ko din si Leo. Leo. Actually, pinipm ko sila. Kung kayo ay kayo ay aking kukumustahin talaga. Yung mga hindi ko nakikita. Kasi ako yung konsensya, pinagpipray ko, hindi ko naman, mayroon mang messenger ba hindi ko PM. Ano? Yung iba hindi pa nagre-response, pero si Brother Leo ay nag-response. Siguro uuwi lang dapat yan, pero dahil nakausap ko, sumimba na. Ano? Kasi yun ang nangyayari, uuwi lang, di mo nasumba. Pero kaya sabi ko siya, gagawin ko ito. Na minsan ay pray lang na, si Joey, andito, salamat sa Panginoon. Sa totoo na, kung tayo lang ay bibiyaan ng Diyos na bumalik. Si Denden, nakita ko rin kanina. O ito ang tuwa, ano? Wag na muna yung labas. 200 membership meron tayo. Imagine that. Di ang iba isa kayo sa me. Puno tayo dito. Kaya salamat po sa pagkilos ng Panginoon. Salamat din sa ating mga kapatera na ito. Ano? Na sila ay naan dito. Salamat po rin ang Panginoon. Okay, kayo po ay tumayo. Paggalang salita ng Panginoon, aklat ng Juan po tayo. Ang ating paksain ay deity and humanity of Christ. Pero tiyak tayo ay magtututok lang halos sa deity of Christ. Kasi madali nang unawain ang pagiging tao ni Kristo. Ano ho? At tanggap ho yan lahat ng reliyon na si Kristo ay tao. Pero hindi lahat ng reliyon naniniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya siguro ang ating bibigyan na lang emphasis ngayon ay yung pagiging Diyos ng Panginoon. Tayo po ay magbasa John 1 hanggang 3 and then verse 14. Read. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin ng pasimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa magitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Then pagdating ng verse 14, nagkatawang tao ang berbo. At tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa langit, pakisuyo po ng iyong pagtuturo sa amin. Magitan ng iyong mga salita. Makita namin ang kadakilaan ng Panginoong Hesus sa iyong sariling pagkilos, pagpapahayag, at patuloy na pagpapatawad, paglilinis sa aming buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat din doon sa prinsipyong binitayuan ni Brother Jay, ni Sir Jay. Yung laging tingnan mo ni kay MT. Ma-amaze ka sa binigay na sa iyo ng Panginoon. Tama yan. Ngayon, isang araw, hindi ko alam, kasi tayo ay nagpo-post. Salamat sa mga nagpo-post talaga. At halos tayo ay mga isang taong mahigit na, di ba? Sa ating paggawa ng mga verses. And mind you, bago tayo pumunta doon mamaya, ay magbibigay lang ako ng counting devotion sa inyo na hindi talaga walang kabuluhan yung ating ginawang yan.
At patuloy na gagawin. Okay ho ba? Patuloy na gagawin. Alam ko, mahirap po yung gawin yan. Minsan magtatry, ano kaya tayo mag-try din? Ano? Kung papaturo na lang ako sa inyo kung paano gawin. Ay, nag-post ako, di ko alam, nung una kong post sa Trinity, merong naglagay ng, yung sign ba na tinawanan ako, tinawanan. Yung bang, yung nakangiti na, oo. Siguro nung habang ako nagtatagal na yon, hindi siya makatiis, umimik na. So, kontra siya sa Trinity. Hindi siya naniniwala na ang Panginoong Hesus ay Diyos, nakapantay ng Ama. Bagaman yun ay alam nating mali, pero nakaka-challenge pa rin. Tapos ay ang Holy Spirit daw ay nilikha din laang ng Ama. At nung sihingan ko ng talata, wala talaga siya naibigay. Humingi ng sorry. So, talo na yun. Ngayon, hindi ko nga alam na Amerikano pala yun eh. Hindi ko alam. Kasi yung tanong ko Tagalog, sinasagot. Ayun pala naman ay Amerikano. So, talagang meron ho tao talaga na hindi naniniwala na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Nakakalungkot po. At ang paniniwala nila, ito, merong paniniwala na si Kristo ay propeta lamang. Yan po ay nasa mga Muslim. Mahirap namang makipagkatuwiranan sa kanila. Bakit? Ang kanila ay Quran, ang ating Bible. Kumbaga sabungan, ang ating tandang, ang kanila ay itik. Di nga, mahirap magpanagpo. Pero sila ay magaling sa kanilang sariling paningin. Nagpapakadalubasa sila sa kanilang sariling paningin. At pinipilit nilang sirain ang credibility ng Bible. May napakinggan ako nagsalita isang Muslim sa debate. Mas maganda nga ikang basahin kung sino si Jesus sa Quran kaysa Bible. Kasi sa Bible si Kristo ay salbahe. Kilain mo yan. Ganon sila mamusong pagdating sa Panginoong Hesus. Kasi yung paratang kay Kristo na umiinom at patakaw, pinaniwalaan nilang ganon. Yun ay akusasyon kay Kristo, pero kinatawan talaga nila yon na si Kristo ay matakaw at magiinom. So, salbahe daw si Kristo. Dagay masakit yan sa atin na sumasamba kay Kristo. Are you with me? Para yung anak ko eh. Pag yan ay pinalo mo, sinampas mo, ako ang unang nasasaktan. Pag yan ay pinulaan mo, dahil mas magandang lalaki naman kayo sa iyo, ako'y nasasaktan. Ano mang hindi magandang gawin sa anak ko, ako'y masasaktan. Lalo kung hindi ako ang gagawa na. Dapat ganun din ang ramdam natin. Lahat ng panglalait, lahat ng kapusungan, ibinibigay sa Panginoong Hesus, dapat tayo ang nasisipahayo. At tayo na challenge na patunayan natin na mali ang inyong akusasyon. Sa Iglesia ni Kristo, ang paniwala nila si Kristo ay tao lamang, pero naging superhuman. Kalain mo yan. Susunod, Wonder Woman. Ganun ang paniwala nila. Si Kristo ay tao lamang, pero pinadakila ng Ama. Yun ang paniwala. Sa saksi ni Jehovah, si Kristo ay Diyos, pero maliit. Hindi ka pantay ng Ama. Siguro yung Amerikano kung hinakausap niyon, yun. Naintindihan niyo ba yan? Pero ang turo ng Bible, dapat natin inaalam. Sino ba talaga si Kristo? Tama ba? Kasi nakakalito yung mga nag-uultawang yan eh. Ay di tayo ang mag-ukil-kil. Ating tingnan sa Bible, sino nga ba talaga si Kristo? Tama ba? Siya nga bagay Diyos. Siya nga bagay kapantay ng Ama. Itong ayaw nilang paniwalaan kung bakit ayaw nilang tumatanggi sila na ang Panginoong Hesus ay Diyos kasi lalabas na hindi iisa ang Diyos. Pag binasa mo ang Bible, talagang pinagtitibay ng Bible na ang Diyos ay iisa. Ngayon, kung si Kristo ay Diyos din, ang Ama ay Diyos din, ang Holy Spirit ay Diyos din, ay di sala. Tama ba?
Tama, Pastor. Kaya lumalabas yung maraming kaguluhan. Lumalabas yung kanya-kanya mga paninindigan. Ay alam naman tayo maniwalang si Kristo hindi Diyos. Kung si Kristo hindi Diyos, walang Savior. Because no one, no other person that can satisfy the holiness of God except that Christ is God. Kasi wala akong kapantay na kabanalan ng Ama, kundi ang Anak. Yung kapantay din ang Holy Spirit sa kabanalan, pero hindi naman Holy Spirit ang nagkatawang tao. So, sinong pwedeng mamagitan sa Diyos at sa tao? Di yung lang naging tao. At yan ay hindi ang Ama, hindi ang Holy Spirit, ang Panginoong Yesus. Ngayon, kung tayo maniniwala na si Kristo hindi Diyos, lahat ng tao ipaimpyerno. Tama? Ngayon, kung sila naman maniniwalang si Kristo ay Diyos, paano na yung sinasabing iisang Diyos? Kaya papatak tayo sa Trinity. Tama ba? Are you there? Ang Trinity hindi nagtuturo ng tatlong Diyos. Nagtuturo ng tatlong persona sa isang Diyos. Tama ba? Ang Ama ay persona. Ang Anak ay persona. Naniniwala din naman yung kausap ko. Ang Holy Spirit ay persona. Pero not in one essence. Oh, malalim yun. Pastor, ano yun? Nakakaingga yun. Ang ibig sabihin niyan, sila ay three distinct persons but one in essence. Ang ibig sabihin, iisa. May galit ba dyan? Okay. May isang Diyos. Sila ang bumubuo ng isang esensya ng kadyusan. Bakit kanyo? Tama namang pwedeng ang kining talagang si Kristo ay Diyos, ang Ama ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos. Kasi silang tatlong persona ay nagtataglay ng mga katangiang tinataglay lang ng Diyos. Kaya tanong ko din, ba't mo ka tinawag ng Ama ay Diyos? Kasi siya'y makapangyarihan sa lahat. Ay paano kung si Kristo makapangyarihan din sa lahat? Ang Ama ay eternal. Ay paano kung ang Anak ay eternal din? Tatlong iba't ibang persona na nagtataglay, sila ng pare-parehong katangian ng nauukol sa Diyos, kaya ang Diyos ay iisa, pero tatlong persona ang bumubuo. Maliwanag ho ba? Ngayon, kung si Kristo hindi Diyos, are you with me? Sino ang pwedeng mamag-itan sa tao sa Diyos? Wala. Naintindihan niyo ba? Lalo namang hindi mo kaya magpakabuti para maligtas ka. Imposible. Anghel nga hindi tayo kayang ipamag-itan sa Diyos. Ikaw pang tao lang. Naintindihan niyo ba yon? So kaya dapat mahalaga natin maintindihan at maaliwanagan, mapagtanto, na hindi dapat tayo napayag na si Kristo'y ipalalagay na tao lamang, na ipalalagay na propeta lamang, na ipapalagay na superhuman lamang, na ipalalagay na maliit na Diyos. Dapat kung anong tinuro ng Bible, na si Kristo ay Diyos, yan dapat ang settled sa atin. At kung paano ito natin naunawaan, biyaya pa rin. Kaya sabi ko sa kanila, Matthew chapter 11:29 and 1 Corinthians chapter 2 verse 10, biyaya ang magkaroon ng unawa at matanggap ang realidad ng Trinidad. Are you with me? Number 1, the deity of Christ. Actually, yung humanity of Christ, di ko alam kung matatapos yan. Pero hitiyak na malamang ay hindi. Christ's character as God. Bakit si Kristo ay makikita nating talagang Diyos? Kasi yung mga character o characteristics of Christ ay nauukol sa Diyos. Naintindihan niyo ba ito? Okay. Ano ang katangian ng isang lalaki? Sa palagay niyo?
Para matawag kang isang tunay na lalaki, anong katangian na taglay mo? Una, malantik ang kamay. Sige nga, ano ang katangian para masabi ikay tunay na lalaki? Nainom ng beer? Naninigarilyo? Pogi? Kasi iba ang feminine, masculine and feminine. Female and male. So mag-isip na kayo ng iba kung ano ang katangian ng lalaki at katangian ng babae. Ngayon, ating huhugutin, ano ba ang katangian ng Diyos? Bakit siya Diyos? Isa sa katangian ng Diyos, siya ay walang hanggan. Are you with me? Siya ay eternal. Are you there? Ngayon, kaya sabi ko sa kanya, nang pasimula siya ang berbo. Nang pasimula siya ang berbo. Sa simula pa lang, siya na ang berbo. Ngayon, ang paliwanag nila, ang berbo may pasimula. Ang idea nito, nang pasimula, siya ang berbo. Ibig sabihin, bago magkaroon ng simula, ando na ang berbo. Ngayon, pinaglinaw ito, at ang berbo ay suma sa Diyos. Ngayon, kailan ba umiral yung Diyos? Siyempre, pertains to the Father. At ang berbo ay suma sa Diyos. Ibig sabihin, magkasabay ang Ama at ang Anak. So, pareho silang eternal. Tama ba? Ngayon, kung sila'y magkasabay, at si Kristo ay may simula, ay therefore, ang Ama ay may simula din. Tilalabas na ang Diyos, ang Ama ay hindi rin Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito rin ng pasimulay, suma sa Diyos. Kasi, ang pinalalabas nila, from eternity, nilikha ng Ama ang Anak at ang Holy Spirit. Maraming sasalungating talataan yung ganong aral. Una, wala namang binigay na talata kailan sinilika ang Holy Spirit at ang Panginoong Yesus. Walang talatang ganyan. Are you with me? Ngayon, tingnan po natin, Micah chapter 5, verse 2. Micah, but thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth, and to me that is to be a ruler in Israel. That is ay hula kay Kristo na mangunguna sa Israel ng kanyang pagmumulan ay kapanganakan ay sa Bethlehem. Pero bago siya magkatawang tao sa hula, at alam natin naganap yung Micah chapter 5 verse 2. Tama ba? Sapagkat walang hula ang Diyos na hindi nagaganap. Naganap yan. Pero bago maganap yung si Kristo ay papanganak, pinortrait din yung beginning, yung pinanggalingan ng Panginoon, saan siya nagmula. Bago siya magkatawang tao, saan siya galing? Are you there? Alam mo, si Kristo hindi ho nagsimula nung siya magkatawang tao. Siya nagsimula sa pagiging tao. Pero hindi yun ang simula ng kanyang pag-iral. Kaya nga nagalit yung kausap ng Panginoong Hesus nang sinabi ng Panginoong Hesus, bago pa si Abraham, ay ako nga. Bakit? Ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus, wala pa si Abraham, umiiral na ako. Are you there? Kaya si Kristo ay hindi nagsimula ng existence nung siya ipaglihi ni Maria. Hindi siya nagsimula nung siya iluwal ni Maria. Hindi siya nagsimula nung siya maging tao. Bago pa si Abraham. Gano'ng katagal ni Abraham? Ang sabi ng Panginoong Hesus, naroon na ako. Kaya nagalit ang kanyang kausap. Ikaw ay tao, ba't mo ang kiniki, Diyos? Are you with me? Ngayon, inilarawan niyo sa Micah, whose going forth have been from of old, from everlasting. Yung prophecy na si Kristo sisilang, makakatawang tao, pero yung katawang taong yan
ay saan nagbuhat mula sa walang hanggan. Naintindihan mo ba? Actually, nilinaw po yung walang hanggan na yan. Actually, sa Hebrew, ang ibig sabihin na yan, everlasting, the days of eternity. The days of eternity. That means eternal. Amen. Bigyan tayo banal na banal pagka ganitong oras. Ano? Kailangan yata natin magpasyon. Sa totoo na, pag naka-encounter kayo niyan, nakakataranta rin. Diba? Kaya ang halaga na tayo ay nag-aaral, nagbabasa. Kung meron kayo mabibiling aklat about the deity of Christ, wag na ako kayo mag-entertain ng mga nabatikos dyan. Pag-igihin mo muna yung ating side. Kung ikaw ay malalim at matibay na sa iyong side, saka ka humarap on the other side. Kasi positive po na si Kristo ay Diyos. No? At alam niyo ba, lahat ng ginagamit kong talata kay Kristo, napaghandaan na nila. Kung paano baluktutin. Ako'y nagugulantang din eh. Aba, may ganito palang pagbaluktot ng talata. Halimbawa, doon sa Philippians chapter 2:13, the great God and great the Lord. Tingnan natin. Nagulantang din ako dun eh. Hindi ko akalaan yung pala pinaghandaan na nila yan. Titus chapter 2. Tingnan nyo po. Chapter 2 verse 13. Looking for that blessed hope. Are you looking for that blessed hope? That Christ someday will come again for us. And the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. So, ang ine-emphasis na great God, dikat kung anong sa maliwanag na pagkaunawa, ang emphasis niya si Jesus Christ. Pero sa kanila, Pastor, notice the word end. The word end. So, dinidistinguish dyan yung great God and the Lord Jesus Christ. Ang great God dyan, the Father. That Jesus Christ. Ginamit siya ng kai. Ibig sabihin sa Greek word na kai. Tinignan ko rin yung Greek word na kai. Lalo, nakatulong sa akin. Kasi ang ibig sabihin ng kai, hindi lang end, even. Ibig sabihin, ang maluwalhating Diyos sa makatuwid ay si Yesu Kristo. But my point is this, alam natin yan, si Kristo yan. Pag tayong Baptist kapwa nag-uusap, walang problema dyan. Pero may mga taong hindi naniniwala, pinipilit butasan at baluktutin ang simpleng katotohanan. Nakabate. So, dapat maintindihan po natin yan, mga minamahal. Ano? One of the attributes of God is eternality. Being eternal. At yan po'y katangian ng Panginoong Hesus. Amen? Katangian ng langis ay madulas. Katangian ng langis hindi nasama sa tubig. Para masabing langis, dapat madulas, hindi nasama sa tubig. Para masabing Diyos, dapat ikaw ay walang hanggan. Walang simula, walang katapusan. Are you there? Ngayon, kung palalabas si Kristo, nilikha lang ng Ama, ay di may simula nga naman. Well, where in the Bible? Pupunta sila doon sa Colossians chapter 16, the first burn of creation. Mamaya, makukuha natin yan. Pero hindi po yun ang ibig sabihin. Panganay na nilikha. Patakal na lang utay, pasuyo na din.
So ano po makita? Isaiah chapter 9 verse 6. Tingnan po natin. Isaiah 9 verse 6. Again, hula sa Panginoong Yesus. Pakibasa nga natin lahat. Tanda. Tungo. Basa. Ano nangyari? Pakilagay nga sa English. Ah. Okay. Read. Sino yung for unto us a child is born? Sinong nakahula diyan? Si Jesus Christ. Unto us a son is given. Yan po yung hula tungkol kay Kristo. Maliwanag po yan. And the government shall be upon his shoulder. Nasa kanya pamamahala sa gobyerno. Kaya siya yung maging hari sa loob ng 1,000 taon. And his name shall be called what? Wonderful. Counselor. The mighty God. Alam nyo, yan lang minsan, may mga nag-aaral talaga na merong hindi talaga na-translate ng kompleto kung ano ang dapat nakalagay. Kasi sa Hebrew, ayos pag-aaral nila, yan ay hindi mighty God. Yan ay Almighty God. Ganun sa sabi din si Franz Delitzsch. Asan ba yan? Binabasa ko yan. In a context describing the future rule of the Messiah, this passage applied the name the Everlasting Father to him. Franz Delitzsch stated that this name designated the Messiah as the possessor of eternity and as the one who would rule his people like a loving father, faithful father. Nasaan ba yung aking sinasabi niya? Sinabi dyan. Na hindi ko na isulat. Kay Burns. Yan tama. Ang nakalagay talaga diyan ay Almighty God. Ngayon, kung hindi man daw nabigyan ng emphasis yun, ang ginamit naman doon sa God ay El. El. Ito'y ginagamit salitang Elohim. Na pag sinabing El, God. Capital G. God. At pag sinabing God, automatic, Almighty. Are you there? So yung palang ipapanganak na bata na hula ay tatawaging Mighty God. Pero yung God doon sa Hebreo ay El. Diyan kinukuha yung Elohim. Ang Elohim, yan ay creatoral names of God. Kasi may mga iba't ibang paggamit maging ang pangalan ng Diyos. Tinawag siyang Adonai, ang context paglilingkod. Siya yung Lord na pinaglilingkuran. Pagdating sa pag-blessing, ang tawag sa kanya ay El Shaddai. Pag ang pagdating ay ang Diyos ay nagpapahayag sa tao ng kanyang kalikasan, ang tawag doon ay Jehovah. Pero pag pinag-usapan na siya'y manglilikha, ang pangalay Elohim. Are you there? So yung pangalan ng Diyos may kanya-kanyang kagamitan. Pero ang ginamit pag Elohim, yung El, tumutukoy sa pagiging Diyos na makapangyarihan sa lahat. Are you there? So, at yung pagiging walang hanggan. O yun pala, meron din palang emphasis din The everlasting Father. The everlasting Father. Ang ibig sabihin, the possessor of eternity. Tingnan nyo ha, akala natin ang Ama, Diyos Ama lang. Paano yan? Tinawag si Kristong everlasting Father.
So, alam niyo ba, nagkaroon lang naman ng mga titulong ama, anak dahil sa plano ng kaligtasan. Tama ba? Wala namang revealed na name ang Diyos nung wala pang Bible. Nung wala pang Bible, may name ba ang Diyos? So bakit nagkaroon ng paglalapat ng pangalan? Kasi kung ano yung kanyang ginawa at gagawin. Salamat po. Talagang kita ko sa inyo, banal na banal na. Don't miss it. Kailangan nyo ito. May mga taong naliligaw. Dapat nyo ipaliwanag ito. Are you with me? Mahalaga po ito. Ako nga nagugulantang Ako natutuwa dyan sa ating mga verses. Ang daming nabato sa akin. Kapwa Baptist. Yung iba, pagdating doon sa depravity. Hindi ko na lang ini-entertain. May nagpasok sa isang GC, talagang ako'y binabanatan. Tumatahimik na lang ako. Dahil wala namang pupuntahan. Okay. Maliwanag ko ba? Yung Isaiah 9:6. Yung L dyan, tumutukoy sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang likas ng Diyos ay walang hanggan. And aside from that, tinawag siyang everlasting Father as the possessor of eternity. So, ang Panginoong bilang Diyos, siya walang hanggan. Lakdawan natin, Revelation 22 verse 12 and 13. Nandiyan ba kayo? Revelation chapter, ito NIV, tingnan natin nga diyan sa English or King James Version. Revelation chapter 22 verse 12 and 13. So, yung katangian ni Kristo, kasi ganito si Kristo daw ay hindi eternal. Siya ay everlasting. Ang pagiging everlasting ni Kristo sa plano ng pagiging tao. Pero He is both eternal and everlasting. Okay, tingnan natin. And behold, I come quickly. Sino bang babalik? Tama ba itong ating pinag-aaral? Sino babalik? Si Kristo. And my reward is with me to give every man according as his work shall be. Verse 13. Sino babalik? Sino magbibigay ng reward? Ano ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili? I am Alpha and Omega. Ano ibig sabihin ng Alpha and Omega? Walang siyang simula at katapusan. Ibig sabihin, eternality yan. Inangkin ni Kristo yan. Tama ba? Si Kristo pa ang Alpha at Omega? Ay sabi Tama ba? Ay ang Ama daw yan. Ay sino kang babalik? Pakibasa ulit ng verse 12 nga ineng. Sino ba ang babalik at magdadala ng gantimpala? Ang Ama ba ang Anak? Ang Alpha and Omega daw, yan ay hindi si Jesus Christ. Yan daw ay ang Ama. Hindi nila matanggap kasi na pareho silang Alpha and Omega. Kaya sila nalilito kasi hindi nga nila matanggap na ang katangian ng Ama ay katangian din ng Anak. Kaya nga ang Ama at Anak ay iisa. Kaya pag sila nasabi, ay ano yan si Jesus Christ, hindi Father yan. Father yan. Titingnan ninyo sa konteksto. And behold, I come quickly. Sino yung babalik? Hindi ang Ama. Kaya nga second coming of Christ. Bakit? May first coming ba ang Father? Sino ba ipinanganak sa sabsaban? Father or Son? Hindi, si Mary. Di ba? Hindi. Si Jesus Christ. Kaya yung I come quickly, si Jesus Christ yan. Ngayon, and my reward is with me. Why? He is going to judge every believers. At bibigyan niya tayo ng kagantihan ayon sa ating mga paglilingkurang ginawa. To give every man according as his work shall be. Then verse 13. Yan nagsasabing, I come quickly. I am Alpha and Omega. Ang Ama daw.
Kasi dito sila, di dalawang Alpha and Omega, tatlo, pati Holy Spirit. Tama ba? Tangkitang-kita ko, tamang-tama kayo, no? The beginning and the end. The first and the last. Magigit lang kayo dyan pag binasa nyo ang Isaiah, ang Old Testament. At tumutukoy kay Kristo. So, tingnan din natin yung the issue of the firstborn. Tingnan po natin. Colossians 1:15. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina pa. Colossians 1:15. Pakibasa mismo niya talata. Yan. Who is the image of the invisible God? The firstborn of every creature. Ayun po, settled na yung firstborn of creature na mali yung kanilang intindi. Doon pa lang sa unang praise, the image of the invisible God. So mali yung intindi nila. Kasi ganito ang intindi ha. Are you with me? Siya ang panganay sa lahat ng nilalang. Ang ibig sabihin nila dyan, ang Panginoong Sus, ang kauna-unahang nilalang, saka naging kamanglilikha. Tama daw namang sabihin nila, at sila'y naniniwala rin, na ang Panginoong Sus ay manglilikha, pero una siya munang nilikha. Kaya tatanungin ko, tama ba yon? Kaya ba'y pwede pang tanungin? Tama ba na si Kristo yung manglilikha? Tama ba na si Kristo yung creator? Tama ba na bago siya naging creator, nilikha muna siya? Paano nyo nasabi? Ang sabi siya ay firstborn of the creator. Siya yung panganay. Ano ibig sabihin ng panganay? Siya ang una. Sino dito ang panganay? Di papatak nga naman, ikaw yung panganay sa lahat ng nilikha. Ikaw ang una kong ginawa. Di si Kristo hindi eternal. Kasi ginawa lang. Ngayon, tama ba ang unawa nila na si Kristo nga ang unang nilikha? Mali. Ay bakit? Firstborn of creature. Ano ang ibig sabihin ng firstborn of creature? Siyang unang magliligtas? Unang manglilikha. Hindi, ang sabi, panganay sa lahat ng nilalang. So, nilalang. Panganay sa lahat ng nilalang. So, ang ibig sabihin, ang Panginoong Sus, panganay, firstborn, una sa lahat ng nilalang. Kaya palabas nila, si Kristo muna ang unang nilalang, saka lumalang. Di kat may puntos sila para kung isasak, para may puntos. Kaya trabaho natin yan. Paano yun? May unang nilalang eh. Di kat may nanggigiba. Tama ba yun? Siyempre nasa Bible yun eh. Kaso lang, sabi nga, kung naiintindihan mo ang context, doon sa first phrase pa lang, sala na eh. How Christ can be the exact image of the invisible God if He is not equal with God. Kaya lalabas ko dyan yung study of words, yung tinatawag na firstborn. Alam niyo bang ang lumabas doon ay rank? Pag sinabing rank, sa lahat ng nilikha, siya ang pinakamataas. Are you with me? Ibig sabihin, Yarne, basahin niyo din ang verse 18. Ito may naipaliwanag ko na rin minsan sa inyo eh. Kailangan lang ulit-ulitin. Verse 18, tingnan natin ang 18. Para may paghambingan tayo. And He is the head of the body, the church, who is the beginning. Take note the word muli, yung firstborn. The firstborn from the dead. The firstborn from the dead.
Kanina, the firstborn from the creation. Ngayon naman, the firstborn of the dead. Ngayon, kung sasakyan natin ang kanilang pagkaintindi na ang Panginoong Sus ay unang nilikha dahil salitang siya yung panganay sa nilikha, kung sasakyan natin, therefore, lalabas na si Kristo din yung unang namatay. Ayan, tanong, si Kristo ba ang unang namatay? O ang kanyang value ng kamatayan ang first rank? Naintindihan niyo ba yan? Yung ranggo, yung value ng kamatayan niya, yun ang first. Yun ang konsepto. Hindi siya inilikha at pinakamataasan, siya ay unang nilikha. Kaya saka naging manlilikha. Dahil kung gano'n ang labas, si Kristo ang unang namatay. Pero in reality, hindi. Bago pa nagkatawa ang tao si Kristo at namatay. May namatay na si Adan, si Eva, at ang dami namatay na. Hindi pwedeng i-apply na siya yung firstborn from the dead. Maliwanag ho ba ka? O ano dinidiscuss doon? Marurot ninyo ang word na yung firstborn of the dead ay tumutukoy sa value, rank. Kumbaga sa chess, hindi siya pawn. Hindi siya knight. Hindi siya bishop. Hindi siya queen. Siya king. Ano ba? Kakaintindihan ba tayo? Si Kristo sa kanyang pagkakatawang tao, siya ang pinakamataas sa lahat ng creation. Yung value. Hanggang sa kanyang dead, siya yung pinakamataas. Valuable. Bakit? Maraming taong namatay, pinagbayaran lang ang kasalanan. Pero si Kristo namatay, pangbayad sa kasalanan. Parang intinding-intindi nyo. Ano? Nabutas ba? Naipaliwanag ba natin na sala yung kanilang paliwanag? Basahin natin po yung verse 15 hanggang 17. Liliwanag po diyan yung firstborn of the creation. Who's the image of the invisible God? Diyan pa lang huli na eh. Huli na. So, mali ang palalabasin na doon sa kanilang gustong palabasin na si Kristo nilikha. Paano siyang magiging nilikha? Paano siya magiging exact the image of the invisible God kung siya nilikha? Tuloy po natin, verse 16. For by Him, yun. Lumilitaw na. For by Him were all things created. Kaya siya yung una. Hindi dahil siya unang nilikha, kundi siya yung una talaga sa mga nilikha dahil siya ang lumikha. Tama ba? So, kaya lang tayo medyo nalilito kasi sinasakyan natin yung kanilang gusto eh. Pero hayaan mo ang Bible ang tumaligsa sa kanilang maling gusto. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Gusto nyo yan. Pero hindi ng flow ng gusto ng Diyos. Salamat po. Naiintindihan mo ba? Sino nakakaintindi? Talagang ako hirap na sa pagpapaintindi. Hindi nga. Kasi imbahalay nyo, makakasalubong nyo isang araw yan. Paano? May pagtatanggol ang pananampalataya mo. Bahala ng kumilos ang Diyos. Oo nga, siya ang kikilos. Iyan ang gagamitin niyang pangkilos. Iyan tayo nananampalataya sa magitan ng kanyang salita, sa pakikinig ng kanyang salita. Tama ba? Hey, Christian, we have to learn. Masakit dapat sa atin na si Kristo hinahamak. Tama ba? For by Him were all things created that are in heaven, that are in earth. Tignan nyo, paanong uuna ang creation ay siya nga ang lumikha. So, hindi ito sa konteksto ng gusto nilang palabasin na si Kristo nilikha, kaya siya ang una sa lahat ng nilikha. Siya'y una dahil siya ang manglilikha. At kung siya man ay naging panganay sa lahat ng creation, yun ay rank. Di ba sa police, may lieutenant,
May SPO1, may SPO2 ba? Hanggang ilan bang SPO yan? SPO4. Pagkatapos ng SPO4, ano sunod? SPO1 uli. Ha? Ha? Hindi pa ho. Para may lieutenant pa eh. Ay, ganun ba yan? Lieutenant ang ano. So, pagkatapos ng SPO4, general na? Chief, hepe. 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 Tapos, colonel. Tapos, general. Yon. SPO1 hanggang 4. Tapos, hepe, colonel, general. Okay. Si Kristo ang rank sa creation, general. Are you with me? Kasi si Kristo lang yung nilikha na ito ay hindi taong tao. Ito'y Diyos na nagkatawang tao. At ang kanyang kamatayan, kaya itong pinakamataas na uri ng kamatayan, dahil ito hindi pagbabayad ng kanyang sariling kasalanan, ito'y pagbabayad sa kasalanan ng makasalanan. Kaya ito ang pinakamataas na value ng kamatayan. Maliwanag ho ba? Ba't kayo parang may kamatayan? Sana, pag nakakausap niyo, maalala niyo to. Yan ang turo nila. Hindi ko ilang beses na ako sa lubong yung mga yan. Kaya huwag mo sasakyan. Bible lang natin sakyan. Yung flow, huwag yung flow nila. Ano pa? And that are in earth, visible and invisible, whether they are be thrones or dominions or principalities or power, all things, were created by Him. By Him. Not. Alam niyo, kausap ko Amerikano, hindi ko naman alam na Amerikano yun. Ang idea kong by Him, tinutulig siya kayong idea niyang, kaya sinabi ko, not through Him, but by Him. So, ang intindi niya, pareho naman ang idea ng through Him. Kasi at tinutukoy ko naman, palibasa kay hirap mag-English. Ano? Ang tinutukoy ko doon, hindi nilikha niya, tapos, nilikha ng Diyos ang mundo through Christ kasi siya ang unang nilikha. Yun ang gusto kong punto sa kanya. Pero dito, directly, siya talaga ang lumikha. Created by Him. Hindi siya instrument lang. Siya mismo ang source. Naintindihan niyo ba yan? Kasi sa palabas ng saksit, yung kausap ko, parang naging instrumento lang ng Ama ang anak sa paglikha. Pero ang talata, created by Him. Siya mismo ang manglilikha. Hindi siya instrument. Kaya nga John 1:3, walang nilikha kung hindi sumagitan niya. Maliwanag? Siya ang manglilikha, hindi siya instrumento ng paglikha. By Him. And for Him. Dapat yan hindi for Him. Dapat for God the Father. Kasi instrumento siya eh. Naintindihan niyo ba yan? I created the universe for you, Father. Hindi. For Him. Tama ba? Kasi siya mismo ang lumikha, hindi siya instrument. Kaya ito para sa Kanya. And anything na para sa Kanya ay para sa Father, automatic. Hindi mo mag-aawa yan. Uy, huwag mo akong agawan. Sapagat ang sa anak ay sa Ama. Ang sa Ama ay sa anak. Maliwanag ko ba? Nako, hirap na hirap dyan sa mga yan, pati sa inyo. Verse 17. Verse 17. Ano sabi dyan? And He is before all things. Yun na yun. And He is before all things. Siya'y una sa lahat. And by Him all things consist. Hindi ang Ama ang nag-iingat through the Son. No, by Him.
all things consist. Sa Kanya ang lahat. Ano ang consist? Nabuhay, umiiral. Sarap makipagtulig sa atin minsan eh. Talaga namang kami makagawa ng aklat ng usapan. Are you with me? Basta hindi tayo papayag na si Kristo'y tao lang, superhuman, propeta, maliit na Diyos, nilikha ng Diyos, siya'y Diyos. Are you with me? Ano pa? Verse 18. And He is the head of the body, the church. Who is the beginning? Siyang simula. The firstborn. Ano niya? He is the beginning. Paano may lalapas sa Kanya? He is the beginning. Kung siya mismo ay beginning din. Paano siya pwedeng maging simula ng lahat kung siya mismo ay may pinagmulan din? The firstborn. Who is the beginning? The firstborn from the dead. That in all things He might have the preeminence. Alam niyo ba preeminence? Kataasan sa lahat. Are you with me? Paano siya magiging preeminence kung siya nilikha din lang? Ayun. Ayun yun. Salamat po. Malalim, ano? Malalim nga. Nakamalalim. Kaalaga natin yung doktrinang Panginoon, di ba sa lang kung saan malilimot? Malalim yan. Kasi Diyos yan eh. Ano? Pero kung bakit tayo nanggagdalaite, ayaw natin si Kristo'y nilalapastangan. That's my point. Hindi ko kayang sabihin, tanggapin niyang aral mo na si Kristo nilikha lang ng Ama. Kung hindi ka maniwala, so what? Tama ba? Hindi ka kawalan. Ikaw ang nawalan. So maliwanag ko ba yung firstborn of the creation? Siya ba'y nilikha? Unang nilikha? O value ng pagiging likha, pinakamataas? Kasi siya nagkatawang tao eh. Yun ang nilikha. Pero siya ang nilikha sa pagiging Diyos. Kasi wala siyang kamatayan kung hindi siya naging katawang tao. Dahil ang Diyos hindi namamatay. Kaya meron ba natin, paano na yung Trinity mo? Paano na si Kristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo? Adi kulang ng isa ah. Kaya? Naintindihan niyo ba yung banat? Paano ikaw yung Trinity ninyo? Nung si Kristo nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, ay di kulang na ng isa. Naintindihan niyo ba ibig sabihin nila? Sino nakaintindi ng ibig sabihin nila? Ninong pakibabaho muna ng inyong nung makita ko inyong ngipin. Yan, sige. Yan. Ano ha? Ayun. Ikaw naman, kasi namatay na si Jesus Christ eh. Kaya kulang na ng dalawa. Ang tanong, sa kamatayan ba ni Kristo, nawala ang pagiging Diyos ni Kristo? Diyan papasok yung salitang hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Anong ibig sabihin ng hinubad? Nagpakababa. Kinuha ang anyong tao. Ngayon, siya daw ay nasa anyong Diyos. Anyo lang. O ngayon, kinuha niya ang anyong tao. At hindi din siya tao, anyo din lang. Tumanda dami ang butas sa pinalulusot. Tama ba? Si Kisubay anyong tao o tunay na tao? So si Kristo ay Diyos
na hindi nawala nung siya magkatawang tao. Kaya nga, the deity and humanity of Christ. Bakit nagkaganon? Sapagkat sa plano ng katubusan, ang tutubos sa tao ay tao din. Hindi ilipante. Bakit? Tao ang tutubusin. Hindi dapat ilipante ang manunubos. Pero paano kung magiging manunubos yung taong yan kung ito ay may bahid at pwedeng bahiran ng kasalanan? Hindi pwedeng maging manunubos. Paano magiging posible na ang tao hindi pwedeng mabahiran ng kasalanan? Dapat siya God. Man. Are you with me? Siya dapat ay Diyos na nagkatawang tao. Bakit? Mamamagitan siya sa Diyos at sa tao. Siguro ko ang Panginoon Jesus mamamagitan sa anghel, siya ay anghel na nagkatawang tao. Siya mamamagitan sa tao at sa Diyos, kaya kailangan ay Diyos na tao. Mayroong tanong sa ordination, sino daw ang nagligtas sa atin? Si Kristong tao o si Kristong Diyos? Ba, may nakasagot daw ay Kristong tao. Ano? Ang nagligtas sa atin ay Kristong Diyos na nagkatawang tao. Ngayon, paano kung hindi siya Diyos? May kaligtasan ba? Kung ang Diyos Ama lang ang ligtas, may kaligtasan ba? Hindi naman siya nagkatawang tao Kaya imposibleng ligtas ang di naniniwala sa Trinidad. Sapagkat ang kaligtasan ay gawain ng Trinidad. Are you with me? So yan mo lang. Tingin ko tama ba yung relong yon? Parang nabagal ngayon Ako'y pagod na. Okay? Tingnan natin nabasa na ba natin na yan? Tingnan natin sa pagiging pandalwa. Dito muna tayo sa pandalwa. Ano ba yung sinabi ko? Okay, hindi pa. Meron pang talata tayo titingnan. Revelation 1:17. Tingnan niyo po yan. 1:17 ba yun? O 1:7 and 8? Revelation 1. Verse 7 yan. Verse 7. Verse 7 ineng. Basa ko tayo ulihan nang tayo ay makabawas-bawas. 1 verse 7 and 8. Andi, tama nga. Ba't may 17? One, 7 and 8 and 17. Tignan niyo ang verse 7. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap. Sino yon? At makikita siya ng bawat mata at ang nagsiulo sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Narito, siya'y pumaparito. Ngayon, ang sabi ng verse 8, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Yung Alpha at Omega ay ano? Panginoong Diyos. Nabasa na ho ba natin na si Kristo ang Alpha at Omega? Nabasa na ho ba natin? So, tinukoy na dito na ang Alpha at Omega ay Panginoong Diyos. Therefore, si Kristo ay Diyos na nilikha ng Ama. Ganun ba yun? Ngayon, at nang nakaraan, at sa darating, take note. Ano yung dulo? Ang makapangyarihan sa lahat.
Si Kristo ay Almighty God. Not just mighty God. Tama. Ay di, dalawa na Almighty. Kayo lang naman nalilito dyan, kami hindi. Sakya namang Almighty ang Ama at ang Anak, pati ang Holy Spirit. Tama ba? Maliwanag ko ba yan? Sa pangandalawang katangian ng isang Diyos, not only eternal, but also Almighty. Ang liwanag ko diyan na yung Alpha and Omega, sabi ng Panginoong Diyos na, ngayon at ang nakaraan, at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Therefore, Christ is Almighty. Ang God the Father by Almighty. Madaling tanggapin yan. Common na common yan. Si Kristo by Almighty, common sa Baptist yan. Sa Baptist. Pero hindi sa lahat ng relihiyon. The most controversy person of the Godhead, controversial, is the person of the Son of God. Are you with me? Almighty, Almighty. Nabasa natin ang Isaiah 9:6. Okay, Revelation 1:7 and 8, nabasa na din natin. Praise the Lord. Puro nabasa na natin. Ano? Revelation chapter 22 verse 12 and 13, nabasa na rin natin. Ay, ano pa nga ating babasahin? Di tapos na. Isa pang katangian ng pagiging Diyos ay holy. Holy. Ang Baptist ay ibang katangian. Hindi holy. Okay, wag na ho. Okay. Holy. Righteous and just. Pinagsama-sama ko na at tatagal tayo. Actually, ang tawag kay Kristo ay the Holy One of God. The Holy One. The Holy One. Kasi sa lahat ng tao, walang banal, kundi si Kristo lang. Dahil siya Diyos na nagkatawang tao. Prophecy yun, kakatawanin ni Kristo, si Kristo na the Holy One. Kasi si Kristo hindi talaga, si Kristo pwedeng tuksohin, pero hindi matutukso. Tayo, hindi pa tinutukso, natutukso na. No? Tatandaan niyo, si Kristo pwedeng tuksohin, pero hindi siya pwedeng matukso. Kasi siya holy. And He is holy because He is God. Tayo sanctified. Pinapaging banal. Hindi tayo likas na banal. Si Kristo hindi magpapakabanal. Siya'y sagyang banal. Tama ba? Yan po yung mga talata na, andyan na din po, inyong basahin nila. Si Kristo po, isa sa katangian niya, ay omniscient. Omniscient. Pag sinabi pong omniscient, alam ang lahat. Oh, ano nga pangalan mo, Brad, uli? Sige. Ikaw tayo, ano pangalan mo nga? James Yap. Okay. Hindi ka Diyos. Ikaw ay tao. Kaya mo bang alam ang lahat? Kaya mo bang alamin ang lahat? Pero si Kristo alam ang lahat. Naintindihan niyo ba yan? Actually, ang binilagay ko dito ang talata ay Hebrew chapter 4 verse 12 and 13, pero marami yan.
Kasi alam niyo ba, napansin ko doon sa mga theologian, tama yon. Kasi yung 4:12, di ka ginagamit natin, the Word of God is powerful and quick. Kasi akala natin Bible yun. Tatandaan natin, si Kristo ay Word of God. Kaya pagdating ng verse 13, tinayin nyo, verse 13, basahin natin ang verse 13. At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Sa kanyang paningin. Yung tinutukoy yung kanyang Diyos, yung verse 12. Kaya alam ng salita ng Diyos ang kakasukasuan ng utak, ng espiritu at kaluluwa. Alam niya yun. Tapos pagdating ng verse 13, walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay, hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyang ating pagsusulitan. Walang hindi alam ang Panginoong Hesus. Kung siya hindi Diyos, bakit ganon? Actually, ilang talataan lang yan. Medyo pagal na ako nung ako nagpiprepare nito. Amen? Ang katangian para maging Diyos, ng isang Diyos, hindi para maging. Ang katangian ng isang Diyos, eternal, almighty, holy, omniscient. Kaya okay lang. Omniscient. Alam ang lahat. Sa pagiging tao, marami siyang limitasyon. Kaya doon sila nakapokus sa pagiging tao. Meron bang Diyos na nakatulog? Nga naman. Kaya tayo kita ko, taong-tao talaga kayo. Amen. Meron bang Diyos na tao nakakatulog? Diyos na nakakatulog? Wala. Meron bang tao, Diyos na napapagod? Si Kristo umupo sa balon ni Jacob. Bakit siya napagod? Nung siya sa krus ng Kalbaryo, ako'y nauuhaw? Meron bang Diyos na nauuhaw? Hindi naman natin tinututulan na si Kristo tao, di ba? Hindi problema na ating tanggapin na si Kristo tao. Sagyang si Kristo'y tao. Pero hindi lamang. Tama? Si Kristo'y tao, pero hindi lamang. Ano ho? Si Kristo'y Diyos na nagkatawang tao. Maliwanag ko ba? Dahil siya po ay omnipresent. Omnipresent. Katangian nun ng Diyos nasa lahat ng dako. Ang pangalan mo lang, kuya? Anong pangalan mo? Melchor. Melchor. Sino ba yung sa Melchor? Gaspar. Baltasar and Melchor. Yun ang pinangalan sa 3 wise men. Pero yan ay tradition. Wala siyang pangalan. Omniscient. Brother Melchor, dahil ikaw ay naandito, ikaw ba rin ay nasa inyo? Hindi, omnipresent na. Ikaw ay naandito ngayon. Ikaw ba'y nasa inyo din ngayon? Wala ka sa inyo ngayon. Bakit hindi mo pwedeng pagsabayan na ikaw ay naandito at nasa inyo ngayon? Mahirap yon. Bakit mahirap para sa iyo? Dahil iniwan mo sa bahay. Oo nga, mahirap nga na may kinasa bahay mo at naandito. Ibig sabihin, ano pinupunta natin dito? Bakit mahirap sa iyong ikaw ay nasa bahay mo at ikaw ay naandito ngayon? Tama, given na yung mahirap ngayon, pero bakit mahirap sa iyo? Yung iimik pakialis ng dahil hindi ko maintindihan sa inyo para mga oak. Ano? Sino? Bakit? Ano, wala na. Nasa yung mga nakokak dyan? Dahil tao. Dahil tao lamang. Dahil tao ka lang, Brad eh. Ang hirap na ikay naandun sa inyo at the same time naandito ka. Hindi kaya ng tao yan. Pero bakit kaya ni Kristo? Tama ba? Hindi mo kaya dahil tao ka. Pero bakit kaya ni Kristo? Pakibasa nga natin ang Matthew 18:20. Matthew 18 verse 20. Panginoon, lampi tayo. Pinapakilala kita.
Okay. Ano sabi dyan? Sapagkat kung saan, ang Panginoong Hesus po nagsasalita dyan, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Kung saan nagkakatipon ang dalawa. Maliwanag ba yun? Kaya ba naniniwalang may gawaan din ngayon sa Good Shepherd? May gawaan din sa Pinyel. May gawain sa Tulo. Maraming churches ngayon may gawain, di ba? Ang Panginoong Hesus ba nasa kanila ngayon? Nasa atin di ba ngayon? Paano yon? Hindi siya nga tao lang. Maliwanag ba? Hindi mo kaya yun, Brad. Melchor. James. Alvin. Di ba? So, therefore, kung si Kristo nasa lahat ng dako, siya ay Diyos. Diyos siya. Tama ba? Eh, kung si Kristo din nasa lahat ng dako, anong ginagawa niya sa lalamunan mo? Kaya ka inuubo. Ganun lang kasimple yun. Talagang tao yan. Oh. Kaya mahirap kausap yung bulag. Kaya kayo magpasalamat sa Diyos. Na ito'y ating natatanggap at hinahangaan. Hindi sinasansala. At yun may totoo paanhin. Isa pa sa katangian ng Diyos, life. Life. Merong buhay. Siya ang buhay. John 1:3 and 4. Tingnan nga natin, John 1:3 and 4. Tayo ay binigyan ng buhay. Pero hindi tayo ang buhay. Ang Diyos ay hindi binigyan ng buhay. Siya ang buhay. Life is not God, but God is life. Ano sabi niyan? Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Verse 4. Nasa Kanya ang buhay. At ang buhay siyang ilaw ng mga tao. Nasa Kanya ang buhay. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ikaw ba ang buhay o ikaw ay binuhay? Walang pwedeng mag-angkin dito, ako ang buhay. Ang pwedeng mag-angkin lang na ako ang buhay, Diyos. And Christ said, I am the life. At ang kanyang life, since one of His nature attributes is eternal life. Kaya walang pwedeng magbigay ng eternal life, kundi ang Diyos. Bakit siya lang ang meron nun? Wala si Maria nun. Wala ang Papa nun. Mama, pwede pa. Tama ba? Sama, liwanag sa atin to. Christ is the source of life, not ano yon? Created. He is the creator, not the creature. Siya nagbibigay buhay, hindi siya binuhay. Ang binuhay na mag-uli sa Kanya ay yung nagkatawang tao, ibang usapan yon. Pero ba ni Kristo, sinabi ni Kristo, I am the life. Kasi siya ay Diyos. Are you there? Love, merciful, and gracious. Wala nang talataan. Ang iyong lingkod ay napagod na. Kala nyo nga, madaling maglagay ng mga talataan, di yan. Tapos tutulugan nyo lang ako. Hindi, biro lang. So I have still 10 minutes. Dito tayo magmadali. Letter B, Christ claimed as God. Christ claimed as God. Sinabi mo rin Kristo na siya ay Diyos. Yan ang hinahanap
Kung sinabi ni Kristo, ako'y Diyos, ako'y maniniwala siya'y Diyos. Hindi ka pa maniwala, sinabi ng Ama siya'y Diyos. Marami kang palusot. Tingnan niyo ha, number 1, Jesus claimed a heavenly pre-existence. Jesus claimed a heavenly pre-existence. Inangkin ni Kristo na siya'y may makalangit na pag-iral na noon pa. Wala pa ang nilikha, siya'y umiiral na. Inangkin ni Kristo yan. Kung hindi sa Diyos, ba't niya sasabihin gayon siya? Yan ang mga talataan. Pakisulat na lang. Masarap maligo mamaya may ngagayaan. Yung mga naulan-ulan na ganyan, sarap niya. No? Mayroon tayong kasabay maligong palaka. Number 2, Jesus assumed divine authority. Sabi niya, ako ang Panginoon ng Sabat. Over the Sabbath. Sabi niya, siya ay nakakapagpatawad ng kasalanan. Kaya nagalit sa kanya ang mga kausap niya, sino ka? Parang patawad ng kasalanan. Diyos lang ang nagpapatawad ng kasalanan. Di si Kristo nga'y Diyos. Di ka? Kaya lahat ng ginagawa ng Panginoong Jesus kontra ang kanyang mga kausap. Bakit? Kasi lahat ng kanyang sinasabi at ginagawa, gawain ng Diyos. Are you with me? Over the Sabbath, over the bakod, over people's eternal destinies. Ang Panginoong Jesus po ay may authority kung saan niya dadalhin ng tao. Siya yung nagdadala. Siya yung nagdi-destiny. At ito yung po yung authority ng pang-Diyos lang. And Christ claimed it. Jesus exercised divine authority. Jesus exercised divine authority. Siya ho ay merong pang-Diyos na kapangyarihan over demons. Kalain mo yan. Alam niyo ang demonyo, katal na katal sa kanya. Bakit? Alam kung bakit katal na katal ang demonyo sa Panginoon Jesus? Naintindihan niyo ba kung bakit? May dala siyang offering plate. Ano? Nung makita siya ng demonyo, ano sabi? Jesus, anak ni David, kilala ka namin. Ikaw ang anak ng Diyos. Si Kristo ay Diyos. Alam mo kung si Kristo ay simpleng persona lang, kaya pa matakot yan ang demonyo, sino ka? Pero bakit pag ginagamit ang pangalan ni Jesus sa demonyo, nangangatal? Kasi yun ay authority ng Diyos. Kapangyarihan yun ng Diyos. Alam ng demonyo na siya ay nilikha lang ni Jesus. Are you with me? Over elect of God. The elect of God. Tama ba? Over disease pala and death. Ang Panginoong Jesus sa kanyang pagiging Diyos, meron siyang kapangyarihan maging sa kamatayan at sa karamdaman. Na ang doktor, hindi naman tayo magamot ng ayos, mahal na mahal. Pero ang Panginoong Jesus na magpagaling, walang bayad, hindi pa pabalik-balik, iba ang Panginoon. Tama ba? Tayo pag pinagamot, pabalik-balik pa. Ang Panginoong Jesus, nagpagaling, wala nang balikan. Bakit? Patay na eh. Iba ang Panginoon. Maging ang sakit na sunod sa Kanya. Maging ang kamatayan, di ka? Ilang beses yung Kanyang pinatay? O ikaw, Melchor, kaya bang bumuhay ng patay? At yung nabuhay na patay, hindi yung parang meron din naman parang nag-exercise niyan pero bangag yung binuhay nila, wala sa sarili. Pero si Kristo, di ba? Yung kanyang binuhay, katulad ni Lazaro, katulad yung Tabita, yung babae na binuhay niya, hindi yung mga malag-malag, gagayang-gayaan, yung parang naagnas pa rin. Hindi. Normal. Kasi si Kristo may kapangyarihan maging sa kamatayan. Diyos lang ho ang nakakagawa nun. Amen? The angels of God. The angels of God.
Ba? Tama ba ako? Over the natural world. Ano ba ang Panginoon kayang patigilin ng bagyo? Ah, yung aking nanay, yung lakas-lakas ng bagyo, kumuha ng itak. Sinalubong ang bagyo. Wah! Sabi ko, nanay, paano ba papatigil ng itak yung bagyo? Lakas-lakas ng hangin. Ano, daw ikay aking lalabanan sa pamagitan ng itak. Hindi eh. Si Kristo kaya magpatigil ng bagyo. Tama ba? Kayang bumuhay ng patay. Kaya magpalayas ng demonyo. Bakit? Kasi siya'y tao lamang. Hindi. Siya'y Diyos. Tama? Okay. Siguro yung iba, hindi natin kaya tapusin. Kasi 3 minutes na lang. At least, madali na kasi naman tanggapin na si Kristo'y tao. Di ba? Tanggap ng lahat na si Kristo'y tao eh. Pero yung siya'y siya'y Diyos, diyan marami nag-aalma. Ano? Okay, tayo manalangin. Mapagpala naming Ama o Diyos sa langit, salamat po na marami na kami